Kaya good morning. Usapang aso naman tayo no, sa K9. Kasama natin ngayon si Ma'am Malupeng upang mag-advise sa atin kung paano naman ang pangangalaga sa ating mga aso, ating mga K9 at anong magandang gawin lalo ngayon magkakaroon tayo ng mga Yuletide season, November, December. Tungkol po sa ating mga aso, pag ganyang parating na ang Yuletide season, kailangan siguraduhin na kung may pupuntahan tayo, kailangan mag-iwan tayo ng pagkain nila. Siyempre, kailangan may inumin. Then, siguraduhin na maganda yung pag-i-stayan nila pag umalis tayo. So, ito po, kasama ko po si Doc Val para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pag-aalaga ng aso. Siyempre po, wag nating kalilimutan na i-update ang kanilang mga bakuna, ang kanilang deworm, at tapos siyempre supplements, wag din po nating kalilimutan. Yung anti-tick and flea para iwas po tayo sa sakit. Kumbaga, prevention is better than cure. Sabi nyo nga po, parating ng Yuletide season, sa mga ganitong panahon, ang inaabangan natin is yung bisperas ng bagong taon kasi dyan masyadong stressed ang ating mga alagang hayop. So, we must make sure na nasa tamang enclosure sila. Kung hanggat maaari, kung mailipat natin sila sa mas secured at mas tahimik na lugar is mas okay para kasi hindi lang sense of smell ang sensitive sa mga aso, pati yung kanilang pandinig, napakalakas din ng kanilang pandinig. So yan nga, dahil nakasanayan natin mga Pilipino na nagpapaputok tuwing bagong taon, i-secure lang po natin ng maigi ang ating mga alagang hayop, especially ang ating mga alagang aso. Ilan po, maraming salamat po. So yan po, nakapanayan po natin ang mga mahuhusay magpanatili ng ating mga K9 dito sa EOD K9 family. Muli po, gusto namin ang ating mga alagang aso, ang ating mga alagang K9 ay ligtas. Kasi sa amin din, sa kapulisan, ang gusto ng pulis ay Ligtas ka.